Sa ngayon, ang balita natin dito sa SMB ayon dun sa mga lumalabas na mga espekulasyon ay baka ready na raw sila na i-trade itong si CJ Perez para dito kay Chris Newsome. Isa yan dun sa mga posibilidad na mangyari. Hindi pa natin to nagagarantiya pero mukhang ang SMB raw ay willing na mag-offer dito sa Meralco Bulls ng magandang trade package at ang isa nga doon sa nakikita natin posibilidad dyan ay straight up na CJ Perez for Chris Newsome. Dahil nasabi ng iba yun daw estilo ng laro nitong si Newsome ay mas babagay dito sa SMB. Kung sakasakali na matuloy ito, maituturing ito na isang blockbuster trade at siguradong aaprubahan ito ng PBA Trade Committee dahil obvious naman sa lahat na ito ay balanse at fair. Kaya kung sakasakali baka nga ito si Chris Newsome ay mapunta dito sa SMB. Kung yan ay mangyari talaga, dito natin makikita ngayon kung paano mag-a-adjust itong SMB. Pero sa tingin ko yung laro ni Newsome bagay dito sa San Miguel kasi hindi siya yung masyadong nangangailangan palagi ng bola. Hindi katulad dito si CJ Perez. At itong si Newsome pwede siya na ball handler, pwedeng point guard. Ibig sabihin, hindi sila magsasapawan ni Junior Fajardo pagdating sa pangangailangan ng bola. Kaya mukhang bagay itong si Chris Newsome talaga dito sa estilo ng laro ng San Miguel. At ito naman si CJ Perez, iyan yung magiging take charge guy ng Meralco na matagal na nilang hinahanap. Alam natin na ang Meralco naghahanap talaga ng scorer na magdadala sa kanilang koponan. At ngayon, itong si CJ Perez, yan ang makakagawa noon. Kaya sa tingin ko, pwedeng-pwede nga itong trade na to, CJ Perez for Chris Newsome, kung sakasakali. Kaya magiging major announcement sa San Miguel to kapag nakuha na talaga nila itong si Chris Newsome mula dito sa Meralco. At napag-uusapan naman natin ngayon itong mga pwedeng pagkuha sa mga players. Itong Barangay Ginebra ang isa doon sa mga teams ngayon na posibleng kumuha daw dito kay Kai Balungay. Base kasi dito sa mga lumalabas na mga reports mula sa kampo ng Barangay Ginebra, baka ito raw si Kai Balungay ang isa sa mga kukunin ng Barangay Ginebra na maging center nila. At ang magiging kapalitan daw niyan ay itong si Isaac Go. Parang yan daw ngayon yung pinag-iisipang mabuti ng Barangay Ginebra kung kanilang itutuloy. Dahil ito si Kai Balungay, nakita na natin yung potential nito dito sa Rain or Shine Elasto, dito sa Phoenix Jewel Masters dahil sa ganda ng kanyang nilalaro. Kaya sa tingin ng karamihan mukhang pwedeng-pwede na nga ito dito sa Barangay Ginebra. If ever matuloy ang nasabing transaksyon, aba, magiging isang super team ang Ginebra dahil ito si Kai Balungay. Iyan ay 6'8" at very athletic at pwedeng-pwede ito nakaparehas ni Japet Aguilar. Pwede itong power forward, pwede rin ito na maging small forward. At ang magiging kapalit naman yan ay si Isaac Go. Ito mapupunta dito sa Phoenix Jewel Masters. Kaya sa tingin ko pwedeng-pwede itong ganitong klaseng trade. At sigurado na ito'y maagang o madaling aaprubahan ni Commissioner Willie Marshall dahil wala namang malulugi sa dalawang nabanggit na koponan. Kaya nasisiguro natin na ito talaga yung pwedeng magawa nitong Barangay Ginebra at sigurado na marami sa mga fans nila talaga ang matutuwa kapag natuloy itong trade dahil marami ng mga fans na nagsasabi ito si Kai Balungay ay bagay talaga dito sa SMC, partikular na yung estilo ng laro nito ay pwedeng-pwede dito sa Barangay Ginebra. Kaya tignan natin kung makakapag-offer nga ngayon ang Gene Kings. At ang susunod nating balita naman ngayon, yung dito sa mga reports na lumalabas, itong TNT Tropang Giga raw. Bukod dito sa balita na posibleng pagkuha dito kay Cedric Barefield o kaya kay Robert Bolick ay naghahanap pa raw ng isa pang sentro na kanilang magagamit pagdating dito sa kanilang roster. Kaya sa ngayon, mukhang ang pwedeng makuha daw dito ng TNT, alam natin isang option dyan si Christian David. Pero ang tinitignan pa raw na isa nitong Tropang Giga ngayon base doon sa mga pag-aaral ng mga insider sa kampo nila ay posible din daw na baka itong kung hindi man ito si Kai Balungay na gusto rin ng Barangay Ginebra, baka itong si Kit Datu mula dito sa Rain or Shine Elasto Painters. Dahil ito si Kit Datu ay matagal na itong minamataan ng MGB Group. At kung ito si Coach Yeng Giao daw ay willing makipag-trade ay gagawa ng hakbang itong TNT Tropang Giga.
Sa ngayon kasi alam natin na ito si Kid Dato meron niya iniindang injury pero willing naman daw maghintay itong TNT at baka daw ang maging kapalit niya na si Brandon Rosser. Center din ito si Rosser pero yung style ng laro nito parang hindi bagay dito sa pinapatakbong opensa ni Coach Chot Reyes. Kaya nga mukhang mangyayari daw ngayon ay mapupunta yung Kid Dato dito sa Barangay Ginebra o rather dito sa lineup ng TNT at ito namang si Rosser dito sa Rain or Shine. Fair trade naman yan kung sakasakali kaya hindi na ako magtataka kung ito ay mabigyan ng approval ng PBA. Kaya sa ngayon, aabangan na lang natin itong gagawin ng TNT Tropang Giga para masiguro na yung kanilang lineup magiging mas malakas at mas malalim yung bench para pag nakaharap nila sa playoffs itong SMB at Ginebra, magiging maganda yung tatakbuhin ng kanilang performance dahil yan talagang inaabangan ngayon nitong mga fans ng tropa. At ang huli nating balita naman ngayon base dito sa mga lumalabas na mga comments sa PBA, baka alisin na raw ng PBA yung limit sa mga field foreigner sa bawat koponan. Sa ngayon kasi ang limit yan ay 7 player, 7 field foreign player sa maximum na allowed dito sa bawat team. Pero ngayon daw, maraming mga fans na nagsasabi na dapat natanggalin ang limit na yan. Dahil parang wala naman talagang dahilan para i-impose ito. Dahil basta ba mayroon kang dugong Pilipino, bakit hindi ka pwedeng maglaro sa PBA? At saka ang gulo ng rules ng PBA dahil kahit ikaw ay field foreigner, kung pinanganak ka dito sa PBA sa Pilipinas, ko-consider kang local. Ngayon, kung ikaw naman ay local, at wala kang dugong foreigner pero pinanganak ka sa abroad, ang tingin sa iyo ay field foreigner pa rin. So sobrang gulo nitong rule ng PBA at yan nga ang dahilan kung bakit kinakailangan itong baguhin. Kaya hindi na ako magtataka kung magkakaroon ng announcement itong si Commissioner Willie Marshall na i-scrap na itong ganitong klaseng rule dahil parang wala namang saysay. Dahil kung titignan ninyo ngayon naman itong NBA, yung Japan B-League, yung EuroLeague, ay nag-aalo naman sila ng mga international players. So bakit ang PBA para napaka-backwards pa ng kanilang mga rules? Kaya sa ngayon, isa yan dito sa tinitignan daw mabuti ng PBA kung paano nila ma-adjust yung kanilang mga rules para maging mas mas modern na at mag-adapt na para dito sa panahon ngayon. Kaya iyan ngayon, gagawin talaga nitong PBA para masiguro na magiging mas maganda yung kanilang performance pagdating naman dito sa pag-attract ng crowd. At syempre, pati na rin para masiguro na sila naman ay magiging maganda ang resulta ng kanilang mga future endeavors. Kaya nga, yung pag-alis dito sa field foreigner limit, malamang yan talaga ang balak gawin ngayon nitong PBA na gawin. Shout out kay Joshua Giray, Espejo at Rosales family, RG Bueno at Dalina family. Binabati din natin si Anthony Alon, Romeo Conchada, pati na rin si Balyari Mascareñas, Dalmacio de Guzman, Katsakino Dokusin, Michael D, Ireneo Salangsang, Dexter Domer, si Enju at ang iba pa nating taga-subaybay.